Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Alam nyo ba mga ka-horror, na sa mundo ng ating tradisyon at paniniwala, may dalawang batong madalas na pinag-iinteresan at pinagtatalunan ng mga tao. Ito ang Bato Balani at Batong Kidlat. Magkaiba sila ng katangian at gamit, ngunit sa kabila nito, madalas pa ring napagpapalit. Isang bagay na nagdudulot ng kalituhan lalo na sa mga hindi sanay o baguhan sa larangan ng agimat at anting-anting. Unahin natin mga ka-horror ang Bato Balani. Sa larangan ng agham, ito ay isang uri ng lodestone o natural na magnet na may kakayahang humatak ng mga bagay na yari sa bakal. Ngunit sa pananaw ng ating kultura, higit pa rito ang kahulugan nito. Pinaniniwalaan na kaya rin itong umakit ng tao, ng swerte at maging ng pagkakataon. Kaya naman maraming antingero ang kumukuha nito upang madagdagan ang kanilang karisma at upang mas mapansin sila ng lipunan. Sa madaling salita, ang Bato Balani ay hindi lamang pisikal na magnet, kundi itinuturing ding magnet ng enerhiya at biyaya. Samantalang ang Batong Kidlat mga ka-horror ay may ibang pinagmulan at gamit. Ayon sa paniniwala, ito ay nabubuo kapag ang kulog at kidlat ay tumama sa lupa, puno o bato. Ang iniwang bakas ng matinding enerhiya ay nagiging kakaibang anyo ng bato na pinaniniwalaang nagtataglay ng kapangyarihan mula sa kalikasan. Ngunit hindi ito ginagamit upang makaakit, kundi upang magbigay ng proteksyon. Ang Batong Kidlat ay nagsisilbing pananggalang laban sa kulam, masasamang espiritu at sa iba pang puwersang nakikita o hindi nakikita. Para itong kalasag na ibinigay ng kalikasan sa mga marunong gumamit nito. Dito madalas lumitaw ang kalituhan mga ka-horror. Dahil parehong kakaiba at parehong may hiwaga, maraming tao ang nagkakamaling gamitin ng isa para sa layunin ng isa pa. Mayroong umaasa na ang Batong Kidlat ay makakatulong sa kanilang negosyo bilang pang-akit, ngunit hindi nila makita ang inaasahang resulta. Meron ding umaasa na ang Bato Balani ay nagsisilbing proteksyon, ngunit sa halip na makataboy ng malas, lalo lamang silang nagiging magnet ng hindi nila gusto. Kaya kung ilalarawan natin ng malinaw mga ka-horror, ang Bato Balani ay ginagamit bilang pang-akit ng tao, swerte at oportunidad. Ang Batong Kidlat naman ay ginagamit bilang pananggalang laban sa kulam, malas at masasamang espiritu. Kung susumahin mga ka-horror ay magkaiba sila ng direksyon ng kapangyarihan. Ang isa ay humihila, samantalang ang isa ay nagtutulak palayo. Kaya't mahalagang malaman ang tama, sapagkat ang maling pagkilala o maling gamit ay maaaring magdulot ng kabaliktarang epekto sa inaasahan. Ang tanong mga ka-horror, posible nga bang pagsamahin ng Bato Balani at Batong Kidlat? Sa pananaw ng mga nakatatanda at mga antingero, ang sagot ay depende sa hawak. Maaaring hawakan o itago ang dalawang ito ng sabay, pero hindi palaging maganda ang magiging epekto. Tandaan natin na magkaiba ang kanilang likas na katangian. Ang Bato Balani ay pang-akit, samantalang ang Batong Kidlat ay pananggalang at pantaboy. Kapag pinagsama, pwedeng magsanib ang dalawang puwersa at magdala ng kakaibang balanse. Parang sabay kang humihila ng mabuti at itinataboy ang masama. Ngunit ayon sa iba, maaari rin itong magdulot ng kalituhan sa enerhiya. Imbis na malinaw ang bisa, nagiging magulo ang direksyon ng hatak at tulak. Kaya kung gagamitin, dapat marunong ang may-ari kung paano iayon ang dalawang bato. Kung tama ang paghawak, maaaring maging kombinasyon ng proteksyon at swerte. Kung mali, baka mawala ng bisa ang isa at hindi makuha ang inaasahan. Kung tatanungin naman mga ka-horror kung alin ang mas delikadong tanganan, may malaking pagkakaiba. Ang Bato Balani ay kilala sa pang-akit, kaya't maaari kang makahila ng swerte o tao. Pero pati malas, inggit at gulo ay maaari ring mapalapit sa iyo kung wala kang sapat na kaalaman. Delikado dahil hindi mo makokontrol kung ano ang lalapit. Samantalang ang Batong Kidlat mga ka-horror ay mas mabigat ang enerhiya dahil galing ito sa puwersa ng kalikasan mismo.
May paniniwala na kaya nitong magtaboy ng kulam at masasamang espiritu. Ngunit kung bibitbitin mo ito, lalo na sa oras ng masamang panahon, baka ikaw pa ang mapansin ng kidlat. Bukod pa rito, mahirap dalhin ang bigat ng enerhiya nito at maaaring magdulot ng panghihina o pagkabahala. Kaya't bagamat parehong delikado, ay mas itinuturing na mas panganib dalhin ang batong kidlat dahil sa bigat ng kanyang pinagmulan at sa posibilidad na ikaw mismo ay maging target ng puwersa ng langit. Kaya mga ka-horror, ang pagkakaibang ito ang siyang dahilan kung bakit nananatiling buhay at pinag-iinteresan ang dalawang batong ito sa ating kultura. Ang tamang kaalaman ang siyang susi upang hindi maligaw at upang mas maunawaan natin ang lalim ng ating mga paniniwala at mga yaman ng ating esoterikong pamana. Tandaan mga ka-horror, ang bato balani ay humihila, samantalang ang batong kidlat ay nagtataboy. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.